Ang teenager na si O.V. Mahajan Jr. ay anak ng pinakamalaking drug lord sa India na kasalukuyang nakakulong. Isang gabi, habang kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang club, binaril ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis ang kanyang kaibigan at kinidnap siya. Sila ay nagtatrabaho sa karibal ni Mahajan, ang pinakamalaking drug lord sa Bangladesh, pagkatapos pinuntahan ni Teniente Saju Rav si Amir Asif Mahajan sa bilangguan upang sabihin sa kanya ang masamang balita, at sinabi ni Mahajan Sr. kay Saju na ang pagkidnap kay O.V. ay hindi tungkol sa ransom o pera, ito ay tungkol sa pagpapahiya sa kanya. Hiniling niya kay Saju na pumunta sa compound ni Asif at kunin siya at kumuha ng taong makakatulong. Sinabi ni Mahajan na sinabihan si Saju kung hindi niya maibabalik si O.V. ang kanyang anak, ang anak ni Saju ay hindi mabubuhay upang makita ang kanyang susunod na kaarawan. Umuwi si Saju sa kanyang anak at asawang si Nesa at sinabi sa kanya na dahil naka-freeze ang mga ari-arian ni Mahajan, siya ang tanging paraan na kailangan ni Mahajan para mabawi si O.V. Sinabi ni Saju kay Nesa na may kakilala siyang taong makakatulong upang mabawi si O.V. ngunit ang kanyang presyo ay malayo sa saklaw ni Mahajan at sinabihan siya ni Nesa na gawin ang anumang dapat niyang gawin. Sa Kimberley, Australia, si Tyler ay umiinom ng beer kasama ang mga kaibigan sa cliffside at tumalon mula sa bangin patungo sa tubig sa ibaba, na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Pag-uwi niya, hinihintay siya ni Nick Khan. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa trabahong extraction at ito ay isang komplikado, at pumayag si Tyler na kunin ang trabaho. Nag-aalalang pinapanood ni Nick habang nag-iinim at umiinom ng mga gamot at nagsisayang nasabi ni Nick na ang paglapit niya kay Tyler ay isang pagkakamali, sa pag-aakalang mayroon siyang death wish. Iginiit ni Tyler na kailangan lang niya ng pera. Pumayag si Nick na dalhin siya sa trabaho basta't magtitino siya. Pumunta sina Tyler at Nick sa Dhaka, Bangladesh, at makipagkita sa kanilang team at kumuha ng intel sa extraction. Pumunta si Tyler sa lungsod upang makipagkita sa mga tumutubos at tinakpan nila ang kanyang ulo at isinakay siya sa isang van. Nang tinanggalan siya ng pirang ay hiningan sila ng pera. Tumanggi siya at naghahanap ng patunay kung okay si O.V. Ang isa sa kanila ay humawak ng baril at itinutak sa ulo ni Tyler at kinalabit ang gatilyo, at hindi man lang siya kumurap, na napansin na walang magazine sa baril. Ipinakita nila si O.V. kay Tyler, nakagapos at nakabusangot ngunit buhay sa ibang silid. Sa tulong ng kanyang koponan ng mga sniper, marahas na pinatumba ni Tyler ang mga kidnapper, at isang batang sundalo lang ang hinihimok niyang umalis. Pinalaya niya si O.V. at nakatakas ang dalawa mula sa gusali. Ipinatapon ni Asif sa isa sa kanyang mga tauhan ang mga bata mula sa bubong hanggang sa kanilang kamatayan hanggang sa isa sa kanila ay umamin na kinuha ang kanyang pera. Isang batang teenager, si Farhad, ang nagsabi na ang batang itinapon niya sa gusali ang kumuha ng pera. Pinalakpakan ni Asif ang kanyang katalinuhan, pagkatapos ay sinabihan siyang putulin ang dalawa sa kanyang mga daliri dahil patay na ang magnanakaw at kailangan niya ng paalala sa lahat na huwag magnakaw sa kanya. Bago pinutol ni Farhad ang kanyang mga daliri, ipinaalam kay Asif ng isang koronel na si O.V. ay nakatakas. Naligtas si Farhad at inutusan ni Asif ang lungsod at ang lahat ng transportasyon palabas dito ay isara. Kinuna ng video ni Tyler na nagpapakitang kasama niya si O.V. pagkatapos ay sinimulan siyang dalhin sa lugar ng extraction kung saan naghihintay ang ilang miyembro ng team na makita siya. Gayunpaman, sa punong tanggapan ng command ni Nick at ng koponan, hindi nila natatanggap ang mga pondo na dapat nilang ilipat sa oras na matanggap ang video. Ang natitirang koponan ni Tyler na naghihintay sa extraction point ay tinambangan at pinatay ng Bangladeshi police na bumaba sa extraction point, na pilitang tumakas sina Tyler at O.V. Ang isa sa pangkat ng mga armadong lalaki na humahabol sa kanila ay si Saju, na humikayat kay O.V. na sumama sa kanya. Gustong umalis ni O.V. ngunit naghagis si Tyler ng granada at dinala si O.V. kasama niya. Iginiit ni O.V. na si Saju ay nagtatrabaho para sa kanyang ama, ngunit naghihinala si Tyler sa lahat. Si Tyler at ang pulis ay may mahaba at paikat-ikot na paghabol sa kotse na humahantong sa isang foot chase kung saan kailangang labanan at patayin ni Tyler ang marami sa armadong pangkat ng mga humahabol habang pinapanatili ang kaligtasan ni O.V. Siya ay may isang malupit na pisikal na pakikipaglaban kay Saju na bumababa sa ilang palapag at sa mga lansangan. Nabangga si Tyler ng kotse na nagbigay ng pagkakataon kay Saju na patayin ang ilang pulis ng Bengales at sunggaban si O.V., ngunit binangga ni Tyler si Saju gamit ang isang truck at dinala si O.V. na humahantong sa isa pang habulan ng mga pulis. Lumabas sila bago sumabog ang sasakyan at tinulungan ni O.V. si Tyler, na lubhang sugatan at wala ng lakas. Kapag nakahanap sila ng ligtas na lugar na mapagtataguan, tinuruan ni Tyler si O.V. kung paano siya tutulungang gamutin ang kanyang mga sugat.
Tinawag ni Nick si Tyler at ipinaalam sa kanya na ex-Special Forces si Saju. Sinabi niya kay Tyler na niloko sila ni Saju, gusto nilang iligtas ng koponan ang bata ngunit hindi nila balak na bayaran ito. Binibigyan niya siya ng impormasyon kung nasaan ang isang extraction point na magpapahintulot sa kanya na makalabas ng lungsod, at sinabi sa kanya na kailangan niyang iwanan si Ovi. Pero ayaw niyang iwan ito at sinabihan si Nick na hanapan siya ng pera. Narinig ni Ovi ang usapan at inisip ni Ovi na si Tyler ay katulad ng kanyang ama, na mas iniisip siya bilang isang bagay kaysa sa isang tao. Samantala, ang isang lubhang nasugatan na Saju ay nagpapagaling din sa kanyang mga sugat, nabali ang kanyang sariling ilong at ibinalik ito sa tamang posisyon. Tinawagan niya si Neysa at sinabi kung wala siyang marinig mula sa kanya sa loob ng 12 oras upang kunin ang kanilang pera at mawala. Ipinatawag niya ang kanilang anak sa telepono para makausap din niya ito sa huling pagkakataon. Habang nagsimulang magtungo sina Tyler at Obi patungo sa extraction point, inatake sila ni Farhad at ilang iba pang mga batang sundalo, na ngayon ay armado ng husto ni Asif. Naglaban sila, ngunit nasupil sila ni Tyler at dinala si Ovi sa mga imbornal upang patuloy na tumakas. Tumawag siya kay Nick para humingi ng tulong, na dismayado dahil hindi niya binitawan si Ovi, at sinabihan siyang tawagan si Gaspar, at ang matandang mersenaryong kasalukuyang nakatira sa lugar. Sinabi ni Nick na hindi magandang ideya iyon, ngunit iginiit ni Tyler na sinasabing may utang sa kanya si Gaspar. Dumating si Gaspar, kinuha sila, at dinala sa kanyang tahanan. Siya at si Tyler ay umiinom at sinabi sa kanya ni Gaspar na ang pag-alis sa lungsod ay magiging napakahirap. Nawalan ng daliri si Farhad dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na makuha si Tyler, at nakiusap siya kay Asif ng pangalawang pagkakataon na barilin si Tyler, na sinasabi sa kanya na ginawa siyang tanga ni Tyler. Bumalik sa Gaspers, humingi ng paumanhin si Ovi kay Tyler, na sinasabing kasalanan niya ang muntik na pagkamatay ni Tyler. Sinabi ni Tyler kay Ovi na siya lang ang may kasalanan. Tinawag siya ni Ovi na matapang at tinanong si Tyler kung mayroon siyang pamilya, at sinabi niya sa kanya na mayroon siyang asawa na matagal na niyang hindi nakikita, at isang anak na lalaki na namatay ilang taon na ang nakalilipas dahil sa lymphoma. Nasa Afghanistan siya nang mamatay ang kanyang anak, siya ay umalis dahil hindi niya kayang panoorin ang pagkamatay ng kanyang anak. Sinabi niya kay Ovi na hindi siya matapang. Nang maglaon, sinabi ni Gaspar kay Tyler na walang paraan na makakalabas ng buhay si Ovi sa Bangladesh, hinding-hindi ito hahayaang mangyari ni Asif. Sinabi niya sa kanya na ang pinakamagandang bagay para kay Ovi ay ang maawa siyang patayin ngayon kaysa hayaan si Asif ang makakuha nito. Sinabi niya kay Tyler na ang bounty ay 10 milyon at hinimok si Tyler na isuko na lang ang bata. Itinulak ni Tyler si Gaspar na nagpahayag na nakipagkasundo siya kay Asif, 10 milyong dolyar, kapalit ang buhay nilang dalawa at ibibigay nila ang bata. Sinabi niya kay Tyler na hindi niya kailangang patayin si Ovi, gagawin niya ito para maligtas ang buhay ni Tyler. Ang dalawa ay may isang malupit na pisikal na labanan, at bago pa mabash ni Gaspar ang ulo ni Tyler, pumasok si Ovi na may hawak na baril ni Tyler. Nang inatake siya ni Gaspar, 2 beses siyang binaril ni Ovi, na ikinamatay niya. Pagkatapos ay niyakap siya ni Tyler habang umiiyak. Nawalan na ng idea, tinawagan ni Tyler si Saju at nag-ayos ng isang pulong. Sinabi kay Saju na gusto lang niyang makalabas si Ovi sa bayan. Sinabi ni Saju kay Tyler kung paano pinagbantaan ni Mahajan, ama ni Ovi, ang kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ni Tyler na bubunot siya ng apoy sa kalaban upang mabigyan ng pagkakataon si Saju na mailigtas si Ovi. Pinasabog ni Tyler ang isang sasakyan at pagkatapos ay nagpaputok ng baril, na nagbigay ng pagkakataon kina Saju at Ovi na makalabas ng lungsod sakay ng kotse, ngunit dahil sa checkpoint, napilitan silang magpatuloy sa paglalakad. Nang sila ay pinigilan ng mga pulis, si Saju ay nakipag-away sa kanila. Si Tyler ay nakikibahagi sa sarili niyang pakikipaglaban sa mga puwersa ng kaaway, habang si Nick ay dumating na armado ng kanyang koponan sa extraction point at naglabas ang kaaway ng helicopter na may rocket launcher habang si Asif ay nanonood mula sa malayo sa takot. Sinubukan ni Saju na linisin ang landas para maitawid si Ovi sa tulay, ngunit tinambangan siya ng mga kaaway, kaya nagmamadaling pumasok si Tyler para simulan ang pagpapaalis sa mga puwersa ng kaaway. Si Saju ay binaril sa ulo ng isang sniper at pinatay, naiwan si Ovi na mag-isa. Nagawa ni Nick na ma-snipe out ang sniper, at napatumba ni Tyler ang karamihan ng mga kaaway, ngunit siya ay malubhang nasugatan, na nagbabalik sa simula ng pelikula. Iniisip niya ang kanyang anak na dumating. Si Ovi at hawak ang kamay nito, umiiyak. Inutusan siya ni Tyler na tumakbo papunta sa helicopter habang pinakiusapan siya ni Ovi na bumangon.
Sa kalaunan, tumakbo si OV para sa helicopter. Nang maaliwalas ang baybayin, bumangon si Tyler at tumungo sa extraction ngunit isang bala ang tumagos sa kanyang leeg habang si Nick at OV ay tumingin sa takot. Ang bumaril ay ipinahayag na si Farhad, na binaril ni Nick ngunit nakatakas. Tinakbo ni OV si Tyler pero pinigilan siya ni Nick. Naalala ni Tyler ang kanyang anak bago bumagsak sa tulay sa tubig sa ibaba. Makalipas ang 8 buwan, nakauwi na si OV sa India, habang si Asif ay nananatili sa poder sa Bangladesh. Pumasok si Asif sa isang banyo, nang pumasok si Nick at binaril siya sa ulo, si OV ay sumisid sa isang swimming pool at lumangoy tulad ng sinabi niya dati kay Tyler, hindi pagkahulog sa tubig ang lumulunod sa isang tao, kundi ang hindi pagkakabalik sa ibabaw